sa church. And maraming salamat sa panibagong umaga na pinagawa po sa amin, panibagong umaga, panibagong pag-asa. Hingin po namin na sana sa buong ano tayo maging productive po at hingin po namin po sa Panginoon Jesus. Amen. Alright! Good morning, church! Sorry, medyo kung bang kanina ako naman ngayon na ako dito, biglang nalatay na lang ako. Stage fright ba? Ayan, so dito ulit ako. Good morning. So, ayan, so for today po, for this Sunday, itutuloy lang natin yung last week, yung kay Kuya Marnes, na topic, no? Itutuloy lang natin yung kay Marnes na topic niya, which is yung, sino yung si Himon, sino yung kalaban natin? Ayan, so ngayon naman, spiritual warfare pa rin, but more of the deception. So yun, we are at war. No? Naiiwan na ba kayo? We are at war. No, siyempre, no? Sikat ngayon, Iran, Israel, US. Hindi yan actually hindi yung mga pinatuloy ko. Pero hindi dahil sa baril at sa bala, hindi sa kanyo natangke, at hindi sa bomba at pasabog. We are at war, a war between light and dark, good and evil, and God and demons. You agree? At last nga, napag-aralan nga natin kung sino ang mga kalaban natin, no? Sino nga bang mga kalaban natin? Can anyone tell me? Sino ba? Si Thanos ba? Si Green Goblin ba? Kaya of course, kalaban natin of course si Satan. Si Satan. At yung mga nagumudok sa atin, no, sa isip at puso natin na talikuran ng Diyos at gumawa ng hindi maganda, gumawa ng kasalanan. Sila yung mga kalaban natin. At in the Bible, Jesus perfectly describes who really Satan is. Next slide please. Sabi sa John 8, verse 44, ato nga pala, sa verse na to, Jesus is the one speaking to the certain group of people. Ito mga high priest, pharaohs, na may kakaibang paniniwala. So, Jesus was talking to them and he said, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So dito sa verse na to, binanggit ni Jesus kung ano ba talaga si Satan. Sabi niya dito, murderer. Yan. Not holding to the truth. Lagi nagsisinungaling. For there is no truth in him, and liar and the father of lies. So maliwanag na binanggit ni Jesus kung sino si Satan sa grupo ng mga tao yun. Yun nga, so in this verse, Jesus was talking to a group of men who are resisting his messages. No? At si Satan, no, he will do everything in his powers to bend the truth and lead God believers astray. So, kayo po, when you hear the word devil or Satan or Lucifer or demons, ano po yung mga unang pumapasok sa isip ninyo? Pawisin talaga kanina. Sige po, kahit sino po, iklingan na lang. Kapag narinig niyo
C, yes. Iba yung sungay? Deceiver, yes. Ano pa? Ano one word? Accuser, yes. Ako noon, pag narinig ko yung demons, ang unang pumapasok sa akin, yung mga exorcist, yung mga sinasapian, yung mga palabas na labero, yan ang unang pumapasok sa akin. And naalala ko nun, kung high school ako, tawag dito, ano yun, di ba nung araw kasi, late na mag-announce ng bagyo, kaya yung mga bagyo na malakas na ulan, pero mga estudyante nakasok pa ako. Hanggang walang announce, di tulad ngayon. Hintay mo na yung post ng governor ninyo, ang nalawigin ninyo, and kapag sinabi niya wala ng passport, wala ng passport. Kung nga hindi, di ba, nakapasok na lahat, eh saka mag-a-announce yung ano, yung, yan, yung mayo, na wala ng passport. Eh nung araw, gusto ko yan kasi nabigyan ako ng bawas, ha? Kaya ngayon, pag-uwi mo, siyempre mo nabibigyan ng bawas mo. But anyway, sa inyo nangyari, malakas ang ulan, pumasok pa rin ako, tapos nasarong na kami, so mula na malakas, out of nowhere, wala pa kuryente, no? Wala pa kuryente, naputulan na wala ako. Meron akong isang classmate doon, babae, parang weird, ang weird kung ano niya. Ang weird kung mga ginagalaw niya. Parang nag-green. Tapos nakatungo lang siya ganyan, nakaupo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Sinabi ko sa teacher namin, sabi ko, ma'am, ano yung kung nangyari sa ganito, medyo parang umiyak ka. So, consider yung mga classmate ko. And sabi ng mga classmate namin, oh, baka sinasapian po siya, no? Kasi mga araw, uso kasi talaga sa probinsya yung mga sakin. I don't know, hindi ko nga alam kung bakit mo maniniwala ako. Pero nangyari kasi sa akin yun, na-experience ko yun. Meron siyang, sabi ng teacher, na, hindi totoo, may maniwala. Sige, dalhin na natin siya doon nga sa infirmary. Nung nadali na namin siya, tinawakan na, nagpumiglas siya, and for some reason, meron siyang kakaibang malakas talaga, nagtumilapon kami. Nagulat ako kasi sabi ko, ba, ano yung nangyari? Bakit ganyan siya kalakas? So parang yun, naniniwala na ako na meron parang ano, baka na sinasabihan na siya ng demonyo. So nangyari, sabi ng teacher, huwag kayo magpanik. No, siyempre, kasi naulan pa. Tapos nung ito, nagwawala na nga yung klase ko yun. Tapos nung pinunta ni teacher, wala na rin siya. Umuwi na sa takot, una pang umuwi. Walang ending nun, na ano naman siya ng mga security. And dinala siya sa infirmary. And mga ilang oras na minuto, naimasmasan din naman siya. And nung tinanong siya kung anong nangyari sa kanya, wala rin siyang makakala. So yun ang una ko, yun ang isa-isang experience sa possession. Kaya nga, may tanong ko kanina kung ano yung unang pumapasok sa inyo kapag narinig yung word na demon, demonyo, satanas. Ang unang pumapasok sa akin is possession. But possession is not the most powerful skill that Satan has. Hindi yung possession actually. It's called deception talaga. Yun talaga yung pinaka-powerful na skill na meron si Satan, no? So possession is not the most powerful skill that Satan has. Deception, as well as temptation. So yun yung pinaka malakas na power talaga ni Satan. Manlin lang. Lalo sa mga believers, gusto niya yung mga naniniwala kay God. Gusto niya dinilisiv yun. Gusto niya niloloko. Gusto niya nang ilayo sa puso nila si Lord. Yun ang talagang goal niya. Yeah. So, he is also known as the master of deception. And according to 2 Corinthians 11:14-15, next slide please. Ayan. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. So imagine niyo, pati pagpapanggap as angel of light, ginagawa niya just to deceive us, just to make us believe na hindi totoo si God.
no? Just to make us astray. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness, their end will be what their action is. So, kung babalikan natin yung verse kanina, yung John 8:44, kaya tinawag na Father, di ba? Meaning, yung mga tao, grupo ng tao na pinagsasalita niya, ang tawag sa kanya ay anak ni Satan. No? So me, kasi you are believing with him. Ang ibig sabihin, in other words, kung tayo naniniwala kay God, we are His sons. We are His children. On the other hand, if the other person is believing with Satan, you are, of course, the children of Satan then. So, kaya tinawag na you are your fathers dun sa verse na yun. Because those men were believing in Satan. Ayan. So, he will not hesitate to show up as an angel of light in order to deceive us. Ayan. Actually, isa sa pinakaunang ginawang deception ni Satan ay yung tinatawag natin ng deception in the Garden of Eden. Now, sabi nga sa, next slide please. Sabi nga sa Genesis 3:1-5. Okay. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" The woman replied to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did not say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Ayan. So, explain natin ang context. Kung makikita nyo, si Satan dito ay nagpanggap na isang serpent o ahas. And he was actually brilliant yung ginawa niya, no? Na parang masterpiece niya na matutunan. Kasi, sabi niya dito, you will not certainly die kapag kinain nila yung fruit. Tapos, your eyes will be open and you will like God. Meaning, actually pwede naman sabihin, yung fruit na pinagpabawal Lord kainin, pwede sabihin, ay, kainin niyo, bakit? Kasi masarap siya, masustansya. At maganda itsura. Pero hindi niya sinabi yun. Kasi baka may chance na i-resist nila Adam and Eve, no? Kasi sinabi mo lang maganda. Anong ginawa niya? Tinempt niya si Adam and Eve. Sinabi niya na pag kinain niyo yung prutas na yan, ma-open yung eyes niyo and you will be like God. So na-tempt sila. Sino ba naman ang ayaw maging God? Maging katulad ng Diyos, di ba? So in this way, yung inner temptation nila lumabas. And we know what he did, di ba? He grabbed the fruit and ate it. And ibinigay niya pa kay Adam. So, both of them were now sin. So, ano nangyari after nun? Actually, sabi doon, di ba? Sabi ni Lord, you must not touch it or you will die. Hindi man sila namatay physically, but their righteousness, yun yung namatay. So, kita nila, nakubad pala sila. Agad-agad, nagawa sila ng damit nila. So, yun yung parang demons work doon sa Eden, Garden of Eden, na nagabasa na. So, kita nyo, Satan will do anything just to make us believe and deceive us. Sige, next slide please.
Ayan, may question na po tayo. What is the biggest lie Satan will use against us? How it affect our faith in the Lord? Yes, po. Ang teacher ko kasi sa atin bilang kalamanan ng palagaya, katulad if you're going to look back sa buhay, okay na po, sa buhay nila noon, is yung disbelief. Kasi the reason why kung bakit naano po sila, because hindi po sila, parang hindi sila nanampalataya. And then binigyan na sila ng ano noon eh. Binigyan na sila ng instruction na pwede ninyo ma-enjoy ang lahat ng mga nilikha. But, hindi natin alam, hindi nakasulat sa Biblia kung sinabi ka ni Adan kay Eva na bawal yun. Di ba hindi natin alam yun? Hindi natin alam. Pero, dahil doon, makikita din po natin na it is always the responsibility sa lalaki na mag-aakay na buong pamilya niya sa Panginoon. Kasi nandun ang responsibility kay Adan eh. Pero dahil na yung disbelief ni Eva, ayun na remember before yung sinishare ko yung real life, ayun ang pinala sa atin ng Panginoon. Kasi yung disbelief natin na nilagay sa atin ni Satanas. Kaya tayo po, challenge po sa atin ngayon, alam naman po natin na namatay si Kristo para maibalik tayo doon sa tree of life na inaasam-asam ng bawat isa na nanampalataya kay Kristo. Kaya ang challenge po sa atin ngayon, sa sitwasyon natin, kailangan yung faith natin. Patuloy natin, kung ang faith natin is hindi nakakarating sa paanan ng Panginoon, let us continue to pray na marating po natin yun. At saka, huwag po tayo magpapaling lang na kung ano yung mga, uy, nanaginip ako ng ganito, ay, nanaginip ako ng ganito. Kasi, yung deceiver sa pamilya, sino bang nagbiba na deceiver sa pamilya? Ang mahal mo sa buhay. Sa church, sino bang nagbiba deceiver sa church? It is our fellow. It is our brethren. Kaya, kung hindi tayo maging maingat, wala tayong authentic na relationship sa Panginoon, magiging katulad tayo kay Eva. Ayun po. Ayan, salamat po. Agree naman po talaga tayo. So ang success ng lalaki talaga, hawak ng babae. So kaya lagi nalagaan natin, boys, lagi natin nalagaan natin mga spouse. Yes, yes. Ako naman po, tutuloy ko lang po yung sinabi ni Tita Len, tsaka po yung pinanggit din ni Tito. Tama po yun po yung... kasi in the beginning, dun na sa verse kanina sa Genesis, alam na ni Satan na he is doomed for eternity. Alam niya na yun dahil simula nung nilagay sila sa naging fallen angels sila, alam niya na yung pahihinatan niya. Kaya niya tayo dinideceive kasi naghahanap siya ng makakasama dito sa fallen world. Itong fallen world na to, may iwan, kaya nag-deteriorate po yung katawan natin kasi ego lang siya, ng flesh na. Kaya wala siyang pakialam for eternity. So tayo, since binawi ni God, ni Jesus yung dominion, wala nang power, yung kaaway, kaya ginagawa niya, nagsisinungaling siya na ito ang kahihinatan kasi bakit? Naghahanap siya ng kaaway na magong sa hell. So, tayo bilang anak ng Panginoon, tama po yung sinabi ni Tito kanina, yung righteousness ni Lord within us for eternity. Kaya kung titignan natin, yung deceiveness ng yung pag-deceive sa atin ng kaaway, sobrang wrong na. Sobrang wala ka na, no choice ka na, doon ka na. So bakit pa natin paniniwalaan? Yun po yung nire-remind sa atin everyday ng cross. Everyday ng cross. Na pag nakita mo yung cross, na pagtagumpayan na ng Panginoon for eternity. So yun po. Kaya,
mo kaya to, kasinungalingan. Kasi, nasa iyo na si Jesus. Yung perfection. Kasi, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Gusto niya yung presensya niya nasa atin. Kaso sobrang perfect niya, kaya kailangan si Jesus Christ mamatay sa cross para yung presence ng Panginoon ay ma-embrace natin. So, nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, na-embrace na natin yun. Kaya wala nang kahit anong sasabihin pa ng kaaway na magiging tama sa sinabi niya. Kasi nandadamay lang siya. Nandadamay lang siya na samahan ko siya sa hell. Parang ganyan. So, kapag na-open na po yung mata natin sa ganong aspeto, share mo na yung gospel eh. Kasi ayaw mo na yung tao yun masama sa akin. So, pag na-open na po yung mata natin sa eternity, that's the time na alam natin na talaga victorious na yung Panginoon. Yes, tama po. No? So, katulad na sinabi ni Tito Jim, ni Brother Jim kanina, the Holy Spirit that's within us is the same Holy Spirit that only has us. So, di dapat natin awahin. No? And, baka meron po? Meron pa pong gusto mo share? Okay. So, despite the pervasive nature of deception, the Bible assures believers of victory through Christ. Sabi nga sa, next slide please. Sabi nga sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So, Spirit na tutukoy na is yung Holy Spirit. No? So, here Jesus promises the Holy Spirit who will guide you in all truth. The presence of the Holy Spirit empowers Christians to discern truth from falsehood and to stand firm against the enemy's scheme. Oh? So, if you have this Holy Spirit within you, wala po dapat tayong ikatakot. Kahit ano pang gawin ni Satan sa atin, kahit ano pang mga ibulong niya sa atin, no? Hindi na natin siya mapapansin. Why? Because we have the Holy Spirit within us. We have Jesus in our hearts. So, last slide please. Ayan. So, conclusion, we are always in the war against the devil, and deception remains a potent tool in the arsenal of spiritual warfare, wielded by Satan to lead believers away from the truth of God. The vigilance, the armor of God, and the guidance of the Holy Spirit, Christians are equipped to recognize and resist the lies of the enemy, standing firm in their faith and commitment to the truth. Yeah. Amen po. So, actually, hindi ko sure kung pwede kong gawin ito. No? Pero kagabi, nag-try ako mag-rearrange ng konting song lang. No? Pwede. Pero kasi yung tune niya is yung... Sige, play mo na nga lang. Naku, nakiba siya. Pero kung gusto yung sumabay, kasi medyo sikat yung tune, sabay lang kayo. Pwede rin sumayaw mo kung gusto nyo. Wala kayo titingin mo. Ano sulat? Hello, good morning, church. Subok lang. Para
na hindi tayo maapektuhan dahil lagi natin tatandaan, hawak natin si Lord. Amen po. Ang gabi po kasi, nakaga po natapos yung ano. Kaya sabi ko, sabi yata may click. Tapos, mayroon nagpapatugtog ng kanta. Ano ba yung gawan ko ng concert? I-realize ko naman sa amin yung So yan, at least matatanda na lang siya. Ito, pakapagalitan naman yung pastor. Kaya natatawag. Ang ibig sabihin, awareness ka. Yes, parang. Tayo bibigyan. Ayan, anyway, so let us pray naman. Lord, maraming po salamat sa araw ito. Lord, maraming po salamat sa mga lesson na share natin na pagnilayan sa araw na ito. Lagi po kayong makakaasan na kami po ay laging kakapit at hawak sa inyo. Ano man, sino man ang kalaban, hindi na matatakot at lagi namin matatayin sa pangalan ninyo. So lahat po ito ay inihiling namin po sa pangalan ninyo, Jesus. Amen.